Sulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng paano mamuhay ng biblikal at praktikal sa panahon ng walang katiyakan. Alright? Sa ating pong pasimulan ng ating pananambahan ngayong gabi ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagnamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at mupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at napaparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan kong Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang ginayuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kaalam mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, at huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright, pagpalainawa ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang nakaraan po natin ay natalakay na po natin ang unang episode ng seryeng ito ng PMBP. Una ay ang pananampalataya sa gitna ng bagyo. Ikalawa, pag-asa sa panahon ng kadiliman. Ikatlo, praktikal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Ikaapat, panalangin sa panahon ng pag-aalala. Kalima, ikaw ang ilaw ng mundo. At ikaanim, ay ang paglakad sa kabanalan sa panahon ng tukso. Okay? So, ang tatlong layunin po natin ng mga sermon na ito ay palalimin ang pananampalataya at pag-asa ng mga mananampalataya. Ugin ang praktikal at banal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Patatagin ang relasyon at pagkakaisa ng sambayanan ng Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, ngayong gabi ay patuloy nating nire-review po yung nakaraan at yung layunin ng ating sermon na ito. At ito ay nakita natin tatlong bagay: palalimin ang ating pananampalataya at pag-asa. Ikalawa, yung paghubog sa ating praktikal at banal na pamumuhay. Katlo, yung patatagin ang relasyon at pagkakaisa ng sambayan ng Diyos. So sa tatlong ito na ating layunin ay ako'y maaring magtanong kung kayo po ay nagkakaroon ng mga pananaw o pagkatuto dito sa ating mga paksa tuwing linggo ng pananambahan po natin. At kayo po ang makakasagot niyan. Kayo po ay natuto at ito ay magbibigay sa atin ng magandang patutuo sa ating buhay. Alright? Kaya aking dalangin na kayo po ay nakatutok at nagsusuri at ginagamit ang mga practical na aral na ating natututunan every Sunday. Okay? So, ang paksa po natin ngayon ay ang paglakad sa kabanalan sa panahon ng tukso. Ayan. So, ano ba yung tukso na dumadating sa atin sa araw-araw? Ano po? Everyday po yan, meron tayong mga tukso sa buhay. At tayo ba ay nagtatagumpay? At o tayo ba ay nabibigo na sumunod sa kabanalan na itinatakda sa atin ng banal na kasulatan? Okay? So, paglakad sa kabanalan ay matatagpuan po natin sa unang Pedro,
Kabanata 1, talatang 15 hanggang 16. So kung kayo po ay may mga Biblia ay maaari nyo po kung sundan. Ano po? At ito ay para mapatunayan kung saan nagmula ang ating talata, itong paksa na ating tatalakayin ngayong gabi. Alright? Ganun pa man, bago tayo po lumaot, ay babasahin po natin ito tapos tayo po mananalangin. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dumulog po tayo sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabi ito. Dakilan naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabi ito. Ang biyaya mo ay sapat sa bawat araw at sa bawat kailangan ay naroon ka. Hindi ka nakulang, lagi kang nasa oras sa aming panahon ng pangangailangan. Kahit sa panahon ng mga tukso ay binibigyan mo kami ng babala. At dahil sa sa budhi na meron kami, O Diyos, ay nakikita namin kung ano ang sinasabi mo dahil ikaw ang nagpapaalala. Kaya Panginoon, sa gabing ito, aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatungay ngayon, na naway ko po ang magpaliwanag sa kanila ng talatang ito na aming pagbubulay-bulayan, papakinggan, pagbubulay-bulayan at may pamuhay po namin, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong presensya, samahan mo kami sa gabing ito, ang pangalan mo ay papapurihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So, balikan po natin yung talata. Ano po? At ito pong letter na to ay isa po sa mga general epistle o pangkahalatang liham sa simbahan. Ang unang Pedro ay sinulat po ni Apostol Pedro dun po sa mga mananampalataya na nagkalat sa buong Asya. At dito ay may panahon po ng mga pag-uusik at mga pagdurusa dahil nga sa pananampalataya. Kung kaya't ito pong talatang ito ay magbigay sa atin ng mga kaaliwan, kaalaman at malaman natin yung mga dahilan na mga pagdurusa at kung bakit kailangan natin tayo ay mamuhay pa rin ng may kabanalan. At siguro, ano ba yung kabanalan? Ano ba itong sinasabi dito na magpakabanal kayo? Dito po sa talatang 15, balikan lang po natin. Ano po? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. So makikita natin dito yung election o yung paghirang ng Diyos sa mga pinili, mga mananampalataya. Pumili sa inyo ay banal. Inilalarawan ng Diyos na pumili sa atin, banal. Alright? Ibig sabihin ng banal, ito po ay walang kapintasan, dalisay, at walang halong pagsisinungaling. Siya ay makatarungan, at sa lahat ng kanyang mga gawa ay wala siyang kapintasan. Kaya ang Diyos na pumili ay banal. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugan lamang na uh, wala tayong maipupula at walang uh, hindi magiging makatarungan ng Diyos. Ang Diyos ay patas sa lahat. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin. So inilarawan dito yung kabanalan na ibig sabihin ay walang halong korupsyon, kasinungalingan, pagpapalat kayo. Okay? Ngayon, ang sabi niya dito, ni Pedro, dapat din kayong magpakabanal. Okay? So, titingnan po natin yung moral standard ng Diyos, ano? Yung mamuhay kayo sa kabanalan.
Ang sabi diyan, sa lahat ng inyong ginagawa. Kung titingnan po natin yung lahat ng inyong ginagawa, ay hindi lamang to saklaw ang simbahan. Saklaw nito ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating personal na buhay. At yan ay tumutukoy sa lahat ng aspeto, mula ulo hanggang talampakan, na maging banal, maging dalisay, maging malinis sa lahat. Ang tanong ay pwede ba tayo na mamuhay ng may kabanalan? Kung tayo ay namumuhay sa mundong makasalanan, tila para bagang napakahirap mamuhay ng banal sapagkat kabi-kabila ang mga tukso sa ating paligid. Ngayon, sabi sa 16, yung reason na ibinigay kung bakit daw tayo dapat magpakabanal. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So ito ay winika na sa lumang tipan at binanggit din to ni Kristo. Okay? At ngayon ay inulit naman ni Pedro. So ano yung itinuturo sa atin na nasusulat? Kasi yung ating pamumuhay na may kabanalan, laging nakabase doon sa panggagalingan eh. Merong pamantayan eh. Yung magpakabanal kayo, ito ay may kaugnayan sa ating moralidad. Okay? You cannot be spiritual if you are immoral. So moral standard is also the basis o pamantayan din ito ng pagiging spiritual. Imposible na maging spiritual ka kung ikaw ay immoral. Nagigets niyo po? Ibig sabihin, ito yung moral standard. Kung meron tayong 10 commandments, basically, yan po yung ating moral standard na para maging spiritual. So, it is impossible na maging spiritual ka kung ikaw ay immoral. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na ikaw ay banal, spiritual, tapos namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa kasinungalingan, namumuhay ka sa uh, isang kasalanan na sala dun sa standard ng Diyos. Katulad ng unang utos na lamang na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa akin. Huwag mong sasambahin ang anumang larawan. Ay nakita na po natin yan dyan sa Quiapo, ditong nakaraan lang. Ano? Grabe, mga devoto. Akala nila si Jesus yung sinasamba nila. Hindi po si Jesus yan, yan ay kahoy. So, yan po ang tinatawag nating false holiness o maling kabanalan. Kaya kung susundan natin ang Biblia, malinaw ang sinasabi. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang tinutukoy dyan ay ang bayang Israel. Ang first context niya. Okay? At dito, ipinapakita ng Diyos na yung pamumuhay sa kadalisayan, na iisa lamang talagang Diyos ang iyong sasampahin. Pagka nagkaroon ka ng Diyos-Diyosan sa buhay mo, imposible na magpakabanal ka. Kaya wag tayong padaya. Dahil ang pamantayan ng moralidad, babalik tayo doon sa Ten Commandments. Yung apat na utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag mong sasambahin, huwag kang gagawa, huwag mong sasambahin. Okay? Ano pa? Doon sa alalahanin mong araw ng Sabat, upang ipangiling. Lahat yan ay nakatukoy sa Diyos. Yung anim, pamantayan naman ng moral standard sa tao. Igalang mo yung ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iiputin anumang bagay ng iyong kapwa. So lahat yan nakapaloob dun sa standard na yan. Kaya yung titingnan natin ano po, yung mga kunwari banal pero namumuhay sa kasalanan ng immoralidad. Napaka-imposible po niyan maging banal. At hindi po yan magiging banal sapagkat doon pa lamang sa moralidad, patungkol sa Diyos at patungkol sa tao, mali na.
Ibig sabihin, hindi mo mapupulfill yung nire-required ng kabanalan. Eh paano pastor yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Very clear ang Bible. Hindi sila makasusunod sa kabanalan. Paano yung mga walang galang sa magulang? Yung mga nagnanakaw, nagsisinungaling, nangunguha ng mga hindi kanila, mga scammer. Alright? Pagkatapos nasa simbahan ka. Yan po ay hypocrisy, pagkukunwari. Kaya kung titingnan nyo po ang kabanalan, babalik ka lagi dun sa standard ng moral code. Unang-unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan maliban sa akin. Iisa lang mga Diyos na dapat nating sambahin. At yung paggalang sa ating kapwa ay napakahalaga yan. Amen po. Ngayon, suriin natin. Ano po daw ang ipinapahiwatig ng pahayag na dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal tungkol po sa ugnayan ng Diyos at ng tao? Okay? Ang sagot natin dyan, ipinahihiwatig nito na ang kabanalan ng Diyos ang batayan ng kanyang pagpili. Naintindihan niyo po? So, ang standard ay yung kanyang holiness. Ang pumili sa inyo ay banal. Ngayon, inaakay kayo na magpakabanal. Kaya niya. Ang ugnayan po ay hindi basta pabor lamang, ano, kundi isang pagtawag na may kasamang pananagutan. Yan po ang mamuhay ayon sa ano po yan? Sa uh, ng katangian ng Diyos. Ano po? So, kung babalikan po ninyo yan, ano po? uh, sa lilim ng katangian ng Diyos na banal. O sa liwanag, o sabihin natin sa lilim ng katangian ng Diyos. So, meron pong responsibilidad na hindi ka basta na born again, kundi ikaw ay tinatawag na mamuhay sa kabanalan. Kasi walang makasalanan pupunta sa langit, mga kapatid. Kaya yung pagtawag po sa atin ng Diyos, inaakay po tayong mamuhay sa kabanalan. Kasi yung mga binanal lang ang pupunta sa langit. Nakakilala ka nga sa Diyos, meron kang reliyon, pero hindi ka namuhay doon sa kanyang pamantayan. Sa palagay mo kaya, papasok ka ng langit. Kung ikaw ay immoral, kung ikaw ay uh, maraming kinakasama, sinungaling ka, scammer ka, tatlong asawa mo, paano kaya yan? Ay, hindi po papasok na langit yan. Kaya itong mga nagsasabing ito na katulad ng Islam na napakarami mga asawa ay talaga pong taliwas yan sa pamantayan ng Diyos. Okay? Naintindihan po mga kapatid. Ganun din itong mga scammer. Hindi sila makakapasok sa langit talaga. Kaya dito pa lamang sa lupa ay nagbababala na ang Diyos. Kasi merong mga pumapasok ng simbahan, nagkukunwari ng mga born again, yung pala mga scammer, yung pala mga namumuhay sa kasalanan. Okay? Kalawa, bakit iniuugnay? Okay? Ang kabanalan, hindi lamang sa paniniwala, kundi sa lahat ng inyong ginagawa. Tingnan niyo po ha, yung paniniwala, sabihin, hindi lamang religion, ano? Hindi na religious activity, kundi pamumuhay. Yung pamumuhay po, bunga yan ng iyong kabanalan o pananampalataya. Pero kung sa paniniwala lamang yan at hindi na ipapamuhay, ito problema natin. Kaya yung tanong, bakit? Ipinapakita nito na ang kabanalan ay hindi limitado sa panlabas na ritual. Kahit ka pa magtutuwad 3 beses sang araw, kung sala naman ang standard ng pamumuhay, marami kang asawa, pagkatapos ang hanap buhay mo ay scammer ka,
hindi ka talaga papasok sa langit niyan. Alright? So, hindi limitado sa panlabas na ritual o salita, kundi dapat makita sa pang-araw-araw na kilos, sa desisyon at asal. So, yung kilos natin, kasi kung wala kang galang sa kapwa, pastos ka, lalo na yung mga may mga pinag-aralan ko no. Halimbawa niyan, makikita mo sa karsada yung mga road rage na yan eh. Grabe, talagang kung magpura, kung gumawa ng antindi. At ganoon din yung mga desisyon na kung ikaw ba'y makakapinsala ng kapwa, makakasakit ka. Yan ba yung uri ng kabanalan? Ito hindi rin iniisip ng ating mga senador at congressman. Parang sa kanila wala silang masamang ginawa. Pagka ikaw ay nakakapinsala ng kapwa mo, hindi ka kumikilos at hindi ka nagdesisyon sa tinatawag na kabanalan. Yung pamumuhay ng dalisay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya makikita po nyo mga ipokrito na may mga misa-misa pa yung mga yan. Nagpapamisa pa. Pero mga magnanakaw naman pala. Okay? Ganti sa asal, ano, yung pag-uugali. Na kung magmura, tapos kung mga tuwiran ay sala sa pamantayan. Meron tayong isang pastor na ayun, nasa kongreso na akala mo ay napakagaling, ano? At doktor pa yan. Pero kung magsalita, walang galang sa kapwa. At saka malalaman natin sa mga desisyon, kilos, asal ng tao sa pang-araw-araw. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay isinasabuhay, hindi lamang ipinapahayag. Mahirap po yung ipamuhay ito kasi meron kang pipiliin eh. Yung kikilos ka, magpapasya ka, at mamumuhay ka doon sa tamang pamantayan. Alright? Marami tayong mga reliyosong mga congressman at mga senador. Pero kung tingnan mo yung kanilang mga asal, talagang ano, masusuka ka sa kanilang mga ginagawa. Kasi kung wala itong mga flood control na to, itong mga pagnanakaw na to, ay marami magbabago sa Pilipinas. Sa katunayan, ito yung nangyayari sa Pilipinas. Grabe ngayon, nasa 59 plus na ang dollars. Ano? Kaya napakahirap mamuhay ng ano, ng may kabanalan. Akala mo basta kabanalan lang yan. Ah, kasi yung kilos mo, desisyon at asal ay tinitingnan niya. Amen po. Okay? Ikatlo, ano po yung layunin ng pagbanggit sapagkat nasusulat sa talata? Tingnan niyo po yung purpose kung bakit nasusulat. Kasi may kasaysayan eh. Ang pareralang ito ay nagbibigay diin na ang utos na magpakabanal ay may matibay na pundasyon sa kasulatan. Ipinapakita nito na ang panawagan sa kabanalan ay hindi bagong ideya, kundi isang patuloy at autoritatibong kalooban ng Diyos. Authoritative yan. Ibig sabihin, may kapangyarihan na kalooban ng Diyos na magpakabanal. Utos yan eh. Alright? So kung kaya, pag sinabing nasusulat, standard na po natin yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Iniutos na ng Diyos yan. Magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Walang papasok na makasalanan sa langit. Tandaan niyo po yan. Kahit na may reliyon ka pa, kahit na claim ka na ikaw ay tagasunod ni Kristo, kahit na claim ka na miyembro ka ng isang simbahan, subalit, hindi ka namumuhay sa kabanalan. Namumuhay ka sa kasinungalingan, namumuhay ka sa kasalanan, may hirapan ka makapasok ng langit. Sapagkat ang pruweba, tunay na sumusunod sa kabanalan, ay yung pamumuhay. Napakahirap pong talagang gawin ito sa totoo lang kasi maraming tukso. Okay? Ayan. Babalik na po tayo dito sa pinakapaksa po natin.
Kung kayo po'y nariyan at nakikinig at nagte-take notes, mas maganda. Kung nakikita niyo yung picture, ano po, paglakad sa kabanalan sa panahon ng tukso. Ano ba ang dapat mong gawin kapag ikaw ay natutukso? Ito po yung practical na lesson, ano po, na magagamit natin. Kapag may mga tuksong dumarating, minsan, ang tukso kasi iba-ibang nature eh. Kung saan ka mahina, doon ka tutuksuhin. Naintindihan niyo po? Si Jesus, tinukso yan ng Diablo na dahil gutom na siya eh. Sabi niya, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong sinabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay na pupuhay ang tao, kundi sa bawat salita. You see that? And that is a practical way. Kasi tukso eh. Magpatihulog ka. Iingatan ka naman ng mga anghel. Huwag mong tutuksuin ng Diyos. Ano pa? Sambahin mo ko. Ibigay ko sa iyo lahat ng yaman na to. So mga tukso po yan na titingnan nating larawan, picture, kung paano pinagtagumpayan ni Jesus ang mga tukso. Kaya ang tanong, ano po ba ang dapat nating gawin kung kayo ay natutukso? Si Eva at Adan, ang unang bumagsak ay yung babae, si Eva. Imagine mo, araw-araw kung dumadaan sa punong yun, ahas nagsasalita. Tikman nyo, masarap yan. Eh, yung araw-araw na tukso, siyempre mag-iisip ka na. Kapag nakipag-usap ka sa demonyo, sa Diablo, yari ka na. Strategy po niya yan, yung tinatawag na conversation. Kasi master niya yan hanggang ngayon. Ganun ang Diablo at ginagamit niya mga scammer. Grabe ang mga scammer. Mga manloloko, mga sinungaling. Kahit yung mga nasa kongreso, meron ganyan. Ginagamit nila yung kanilang mga wit, yung kanilang talino sa conversation. Pero kung meron tayong pamantayang nasusulat, magpakabanal kayo, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Salita ng Diyos yan. Utos niya yan. Alright? So ngayon, anong gagawin natin? Mamuhay ng may integridad. Sabihin yung entirety, no? Yung kabuuan. Na hindi ka mapipingasan. Yung integridad. Okay? Ano ba yan, pastor? Maging tapat sa salita at gawa. Kahit walang nakakakita, iwasan po ang pantaraya. Alam niyo po, madaling mandaya eh. Kasi wala naman nakakakita. Magsinungaling. Kasi wala naman nakakarinig. At maglamang sa kapwa. So itong tatlong ito na iwasan, ano? Pantaraya, yung kasinungalingan, palalamang sa kapwa. Ang tanong ko ngayon ay ito, nangyayari ba? Ginagawa mo ba yan? So may mga tukso sa atin na pwedeng dumating na hinahamon tayo ngayon sa ating mga salita at gawa. Yung imamanipulate mo ang isang bagay na kahit hindi talaga dapat. Ang tawag doon pandaraya. Magsisinungaling. Ano yan eh, magkakapatid yan eh. Mandadaya ka, magsisinungaling, malalamang. So tatlo po yan eh. Serye yan eh. Ito yung strategy ng Diablo na ginamit niya kay Eva. At ito rin ang ginagamit niya ngayon. Kaya mga maraming scammer ngayon na pag nang i-scam, nandadaya talaga yan, nagsisinungaling. Ang objective niya, lamangan yung kanyang kapwa. Okay? Kaya kung mamumuhay tayo ng maintegridad, hindi mo gagawin yan. Tama ba? Kasi makakasagasa ka ng tao. Pero mahirap pong gawin talaga yan. Okay? Kasi tukso eh. Gusto mong shortcut. Okay? Number one po yan. Magkaroon ng integridad. Ikalawa, piliing gumawa ng tama sa lahat ng sitwasyon. Ano ba yung tama?
Pag sinabi nating tama, nasusulat yan. Katulad ng binanggit ni Pedro, magpakabanal kayo sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal kayo sapagkat ako'y banal. So yan ay pamantayan na. Pag sinabing pamantayan, nasusulat, salita ng Diyos yan. Hindi mo siya pwedeng baluktutin, pwedeng itwist, o pwedeng palitan. Dahil yan ang pamantayan na itinuro sa atin ng Diyos sa Biblia. Kaya piliin mo ang tama. Gumawa ng tama sa lahat ng sitwasyon. Kahit mahirap. Kasi yun ang tama. Saan? Sa trabaho. Kung nandadaya ka sa trabaho, hindi maganda yan. Kasi maraming mga mandaraya sa mga trabaho nila. Yung kumbaga, pag pumukpok ng piko o ng martilyo, may bilang. Alright? Yung mabagal. Kumbaga, pag inirate mo talaga, talagang patama. Yung talagang binabagalan. Pag ikaw madaya sa trabaho, yan po hindi nagpapakita ng kabanatan. Pandaraya po yan. Sa paaralan o sa tahanan. Okay? Yung naglalamangan sa paaralan, nadadaya ka. Sa tahanan naman, nalalamang ka. Ayaw mong makibahagi. Okay? Isa lang alang kung ang iyong desisyon ay kalugod-lugod sa Diyos. So mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng pagpapasya, desisyon na magbigay ng kaluguran sa Diyos. Dahil kung hindi, hindi kabanalan yan. Okay? Kaya pipiliin po natin yung gumawa ng tama. Tama ba na ikaw ay maghanap buhay, magtrabaho ng sapat dun sa kinita mo? Kaya ang problema natin ngayon kasi sa baba ng trabaho, sa baba ng sweldo, araw talaga. Dito sa bansa natin, grabe ang pag iisipin mo lamang, mawawalan ka ng kapayapaan eh. Lalong-lalo na sa mga pagbili mo na lamang. Bumili ka ng mag-import ka, may tax yun. Mag-export ka, may tax din. Halos lahat taxable. Itong isang araw ay meron akong binili. Kasi nung nasa Australia ako, pag umorder ako galing ng China, diretso lang yan, wala nang bayad. Pero dito, pag bumili ka ng China, pagpasok mo dito, may babayaran ka pa. Sabi ko talagang, naman, oo, grabe naman. Yung mga paraan ng mga pandaraya, no, yung panglalamang ng kanilang kapwa. So, pag tinignan mo ang gobyerno natin, talagang sa laki ng mga buwis na ninanakaw nila, kinukuha nila sa tao, tapos hindi namang ipinabalik sa tao. Grabe po ang niyan, panglalamang sa kapwa. Kaya ito po mga taong to sa impyerno pupunta itong mga to eh. Kaya, ewan ko na lang. Iba dyan, napaka-reliyosong mga tao, mga palasimba pa yan. Grabe itong batas natin na ito. Ewan ko kung ito ay kakayanin pa ng mga tao. Kaya pag importer ka, malamang mandaya ka rin kasi grabe yung puwis na kukunin sa'yo. Pumili lang ako ng Actually, yung binili ko, ano lang yan $10 lang. Nagbayad na ako ng $16 sa shipping. Pagdating dito sa Pilipinas, meron pa akong babayaran. Samantalang nasa Australia ako, bimili ako, shipping libre na pagdating. Wala na akong babayaran. Bakit dito sa Pilipinas ganyan? Kung hindi baga namang yan ay mga talagang panglalamang sa mga tao. Alright? Now, tatlo, iwasan po ang gawain na kasisira sa sarili at sa iba.
Tingnan niyo po itong talatang itong puntos natin, no? Yung iwasan ang mga gawain na nakasisira. Okay? Kanino? Sa sarili mo at sa iba. Titingnan mo yan. Tulad ng bisyo. Nakasisira ba yan sa'yo pag ikaw ay sobrang uminom ng alak at magsigarilyo? Yung chismis. Nakasisira ba sa'yo at sa iba? Galit at immoral na asal. So, yan pong apat na yan, bisyo, chismis, galit at immoral na asal. Iwasan mo yan. Kasi masisira ka at makasisira ka rin sa iba. Naintindihan niyo po? So, paano natin iwasan yan, Pastor? Kung nanunukso sa'yo, mag-inuman muna tayo. Kahit na minsan lang yan, yung paminsan-minsan, lumalala, nadadagdagan. Kaya yung mga kasama mo, depende kung sino makakasama mo. Yung chismis, galit. Okay? Ang kabanalan po, may kinalaman sa disiplina sa sarili. Kaya, pag nadisiplina mong sarili mo sa bisyo, hindi ka nagpibisyo. Namumuhay ka sa kabanalan. Tapos yung chismis, iniiwasan mo yung mga pagsasabi ng mga kwento na wala namang katuturan. At yung galit na hindi naman dapat mo ikagalit. Alright? At yung mga immoralidad na asal, immoral na asal. Right? May disiplina sa sarili. Yan po may kinalaman. Kaya tayo po magpapasya. Okay? Ikatlo, iwasan. Ikaapat, igalang ang kapwa bilang nilalang ng Diyos. Alam niyo po, halos grabe dito, wala nang galang sa kapwa nila. Lalong-lalo na itong mga namumuno sa atin. Wala nang respeto. Okay? Kung wala silang respeto sa iyo, wala din respeto siya sa kalikasan. Tignan niyo yung ating mga bundok, puro kalpo na. Pinagbubutas itong mga matatakaw na mga negosyante. At sino nagpapahintulot niyan? Mga kurap din sa gobyerno. So, itong nakaraan na lamang sa Cebu yata yun. Grabe, yung baha. Yung basura na, antindi. Winawasak ang kalikasan. Pag nawasak ang kalikasan, wasak din ang tao niyan. Grabe itong mga taong ito, basta sa pakinabang, walang respeto sa kapwa, hindi inisip ang kapakanan ng kanilang kapwa. Alright? Naintindihan niyo po. Katulad din ito ng yung mga walang galang sa kapwa, basta magamit nila yung kapwa nila. Yung nakawan mo yung kapwa mo, wala kang galang yan eh. Yung lokohin mo yung kapwa mo, wala kang galang yan. Naintindihan niyo po, every time na nanglalamang ka sa kapwa mo, ninanakawan mo, pinapastos mo, wala kang galang. Sa palagay nyo pa kaya, kabanalan yan? Hindi kabanalan yan. Kaya nga yung mga may mga mataas na pinag-aralan, kapag walang respeto sa kanilang kapwa yan ay mga tandayan, ito mga sa impyerno pupunta. Kasi kung may galang ka sa kapwa, kumbaga, yung respect, na hindi ka makakapinsala ng kapwa, wala eh. Wala po niyan. Itong mga taong ito. Kaya ito tayo sa Pilipinas. Mga salbahe po yung mga namumuno. Kawawa po talaga ang mga kababayan natin. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tayo ay protected. Iniingatan tayo ng Diyos. Kaya ang talagang pundasyon, kailangan natin, talagang tayo lang lumapit talaga sa Diyos para tayo ay protected. Alright? Mga wala pong galang yung mga yan. Basta makakuha lamang ng gusto nila. Wala na. Hindi natin ilayo. Yung kongreso na yan. Grabe po mga magnanakaw dyan. Mga professional thief. Tawag sa kanila. Wala silang pakailam kasi basta
sila nakinabang. Bahala kayo sa buhay nyo. At yan, sa impyerno pupulitin ang mga yan. Kaya darating ang panahon, may paghuhukom. Okay? Igalang ang kapwa. Pakita ang kabanalan sa paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Dapat may pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, hindi mo pagsasamantalahan ng kapwa mo. Hindi mo nanakawan. Hindi mo lalamangan. Alright? Hindi naman yung pagpapatawad. So kung ikaw ay merong pagpapatawad, may galang ka sa kapwa mo. Dahil kung wala, wala kang galang. Okay? May pag-ibig, pagpapatawad, at paggalang sa kapwa. Ito po yung paraan tayo makikitungo sa ating kapwa. Pinapakita natin ang ating pag-ibig. Nagpapatawad tayo at ginagalang natin sila. Amen. Okay? Kalima, linangin ng malinis na kaisipan at damdamin. Pag sinabi nating linangit, kumbaga parang kinukulture mo yan eh. Bagay inaayos mo, pinapaganda mo. Alin daw ang ating lilinangin? Ay ang sabi ang isipan at ang damdamin. Paano kaya malilinang ang ating kaisipan at damdamin? Kung ang mga naririnig ay puro kasinungalingan, ang nababalitaan mo ay puro kawalangyaan. Napakahirap, ano po? Pero yan ay malilinang lang kung ang isipan natin at damdamin ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos. Okay? The love of God that passeth all understanding. Magbantay sa inyong puso at isipan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, ito lamang talaga yung ating mapangahawakan na nagbabantay sa ating mga kaisipan. Natuto tayong magmahal, magpatawad. At yung damdamin natin, hindi tayo nagagalit. Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. So, pag nilinilan po natin yan, ang tawag dyan ay bantayan ng iniisip. Okay, tinan mo iniisip mo. Ano bang iniisip mo? Puro negatibo? Puro masasama? Minsan, dahil sa dami po ng mga kasalanan sa mundo, ang iniisip mo, wala ka ng tiwala sa tao. Naintindihan niyo po? Tapos yung pinapanood mo, ang dami natin napapanood sa social media, puro kasinungalingan. Alright? At yung pinapakinggan mo, yung iniisip mo, napapanood mo ng mata, at yung sa tenga, tatlo eh. Sa utak, sa mata, at sa tenga. Dito mo babantayan yan. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Yan ang nagbabantay sa ating mga iniisip. Katulad nito, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Ngayon, paano natin makikita yan? Sa ating kapwa, sa ating sarili. Babalik tayo sa pamantayan, banal na kasulatan, ang Biblia. Okay? So sabi dito sa puntos natin, bantayan ang iniisip, pinapanood at pinapakinggan sapagkat ang kabanalan ay nagsisimula sa loob. Okay? Sabihin, yung nasa loob. Kung si Kristo nasa iyo at ang salita niya ay nasa iyo, binabantayan ka nito. Pero kung wala, napakahirap. Sapagkat iniisip mo lagi at yung nakikita mo, pinapakinggan mo, na hindi mo pine-verify kung totoo ba, tama o mabuti. Kaya minsan, natutokso tayo na kumagat-agat. Nangyayari sa atin yan, hindi naman tayo perfect eh. Pero tinuturuan tayo ngayon magbantay kung ano ang ating mga iisipin. Kung ano pinapanood natin, kung ano pinapakinggan natin. Sapagkat kapag hindi ka mamumuhay sa kabanalan, kadalisayan ng Diyos, yan po ay manifestation ng buhay na walang Kristo. Kasi ang mga may Kristo sa buhay ay nabubuhay sa kabanalan. Okay? Bantayan ang iniisip, pinapanood, pinapakinggan sapagkat ang kabanalan ay nagsisimula sa loob.
Right? Ngayon, pag nakita to sa buhay mo at ang iyong mga pinapanood, mga pinapakinggan, iniisip po pawang mali, walang katinuan. So, may problema tayo sa loob. Amen. Kaanib, gawing gabay ang Diyos sa araw-araw na pamumuhay. So, ito pong napakamalaking hamon sa atin. Pero kung gusto natin magtagumpay sa tukso, okay? Gawing gabay natin ng Diyos sa araw-araw. Ito yung aking ginagawa ngayon kasi yung talagang nananalangin ako. Hinihiling ko sa Diyos na patnubay niya, tulong niya. Lalo na kapag merong mga malalaking tukso na dumarating. Na gawin ito kahit delikado. Minsan napapasad lang tayo dyan kasi na hindi nating naisip. Pero naroon na, pero napakabuti ng Diyos. Hindi kanya hayaang mabulito. Talagang ibabalik ka niya doon sa tamang landas. Kaya ngayon, kung gagawin natin gabayan Diyos sa araw-araw na pamumuhay, malalayo tayo sa tukso. Ang tukso lumalayo na, hindi lalapit. Kasi lalapit din yan kasi gusto kang nga niyang pabagsakin. Katulad ng ginawa niya kay Jesus, katulad ng ginawa niya kay Joseph, at sa iba pang mga mananampalataya at tagumpay. Kaya yung pamantayan natin, yung gabay ng Diyos lagi. Okay, ano yun? Manalangin. Ito yung gabay na kailangan mo. At humingi ng patnubay ng Diyos. Talagang kailangan mong gawin ito. Otherwise, mananangan ka sa sarili mong lakas. Pero kapag ikaw ay nanalangin at hiniling mo sa Diyos, ang Diyos ang gumagawa ng daan at pinapatnubayan ka niya. Okay? Manalangin, tumingi ng patnubay ng Diyos upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito, maging mabuting halimbawa sa iba. Paano ba tayo magiging mabuting halimbawa? Ang kabanalan po ay hindi lamang personal. Ito ay patotoo na maaaring maging sa iba na lumapit sa Diyos. Kaya kung tayo ay magiging ehemplo, magiging patotoo tayo ng kabanalan, ay yung iba ay naiingganyo na gumaya. Kasi unang-una, malinis ang buti mo, may kapayapaan ka, pinagpapala ka ng Diyos, wala kang kaaway, at ikaw ay composite, composure mo ay talagang matatag bilang isang tao. Okay? Kaya nga ito pong pagtatagumpay natin laban sa tukso. Okay? Napakahalaga na yung ating patutuo. Maging patutuo tayo ng kabanalan ng Diyos. Sa atin nakikita yung larawan ng Diyos. Mahirap gawin ito mga kapatid, pero inisa-isa na po natin yung pamantayan. Okay? Kung paano tayo nagsimula dito sa pitong application na to na ating napakinggan ngayon. I hope na meron kayong natutunan at ang talata ay nagtuturo po ng kabanalan ay dapat makita sa araw-araw na pamumuhay. Sa ating mga desisyon, ano ba yung mga pagpapasya natin? Minsan ito po yung napakahirap gawin. Kasi yung gusto mo ang nasusunod, hindi yung gusto ng Diyos. Sa ating asal, pag-uugali natin, right? Magiging yung ating moralidad, nababaluktot. Natutwist natin yan. Yung tamang pamantayan ng pamumuhay. Yung ating mga pag-iisip, anong mga iniisip natin, at yung pakikitungo sa kapwa, kung paano tayo makipag-deal sa kanila ng patas at tama. Ito po ay nangangailangan ng integridad, disiplina, sarili, pananalangin at pagiging mabuting halimbawa sa iba. Kaya nga mga kapatid, kung mamumuhay tayo sa araw-araw, itong kailangan natin. Integridad, disiplina sa sarili, pananalangin at pagiging mabuting halimbawa sa iba. At ito po yung hamon ko sa inyo ngayon. Sinusuri ko ba
ang aking integridad kahit walang nakakakita. Ito yung hamon sa akin, ang maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kapag may tukso na magsinungaling o gumawa ng shortcut para sa sariling pakinabang. So, yan po yung mga tukso sa atin. Iba-iba po yan eh. Kaya kung kayo ay magsusuri, ano ba yung tukso na natutukso ka na shortcutin mo isang bagay? Gusto mong kumita, pero nanloko ka naman. Naintindihan niyo po? Ito ginagawa ng iba, no? Yung advantage na gusto nila magkapero pero nandaya naman ang kapwa nila. Kalawa, pinipili ko ba ang tama kahit ito'y mahirap? O may kapalit na sakripisyo? Minsan, natutukso tayong gumawa ng isang bagay na talagang uh, ikapapahamak natin kasi natutukso tayo. Okay lang yan, okay lang yan. Yan, binubulong ng Diablo, no? Pero yung budhim mo nagsasabi, wag, wag, wag. Kaya lang, tukso na rin eh. Katulad na nangyari kay Eva, nang siya tuksohin ng Diablo. So, yung pakikipag-converse na baluktutin yung tama at totoo. Wala kang laban sa Diablo yan. Maliban na panindigan mo ang salita ng Diyos. Doon ka lang mananalo sa Kanya. Kasi hindi magbabago yun. Kung ano yung sinabi ng Diyos, totoo yun. At hindi magsisinungaling ang Diyos. Tatlo, may mga pag-uugali o kaisipan ba akong kailangan kang talikuran upang maging banal? Hamon sa akin ang disiplinahan ng aking sarili. Unang-una sa emosyon, sa salita, sa iniisip, at mga gawin. Lalo na sa mga bagay na unti-unting nakasisira sa aking spiritual na buhay. Mga kaibigan, kapatid, ano ba ang dapat? Ang kabanalan po ay isinasabuhay sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay, tamang pagpapasya, pag-iwas sa kasamaan, paggalang sa kapwa, malinis na kaisipan, patnubay ng Diyos at pagiging mabuting halimbawa araw-araw. Mga kapatid, ang kabanalan po ay katangian ng Diyos. Ito rin ang gusto ng Diyos na magkaroon tayo. Kaya kung tayo namumuhay sa kabanalan, ang tukso hindi makalalapit. Tumalayo na yan kasi hindi ka kaya. Right? Pero tandaan mo, nasa mundo pa tayo, pwede tayong matukso. Kung saan ka mahina, doon ka tutuksuhin. Kaya babantayan mo ang kahinaan mo. Amen. Pag sa gayon, di ka matukso. Sa panahon ng tukso, nakalakad ka pa rin sa kabanalan. At ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Alright? Sana'y napagpala po tayo ng ating mensahe ngayong gabi. Kayo po ay napagpala, ay pwede po kayo natin sa ating kapatid na Sister Merlin na nakakero po sa kanya yan. Alright? At ating pong panalangin pagpasalamat yan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabi ito. Aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi na ikaw po magpapala sa kanila at nawa Panginoon ay natutunan nila ang pamumuhay sa kabanalan sa gitna ng tukso. Salamat Panginoon sa mga practical na aral na aming natutunan at naway may pamuhay namin ito. Tulungan mo po ang aming mga kapatid mo Diyos. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming talangin at naway ang aming mga kaloob ay pagpalain, Panginoon. Maraming bagay, Panginoon, na nagnanais na kami papagsakin pero ang aming pinangahawakan ay ang pananalangin, O Diyos, na Ikaw ang aming inaasahan na magtatanggol, mag-iingat, magbibigay ng kapayapaan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright? So mga kapatid, third Sunday po ay sa Jesus Cares po tayo.
Pero watch out po sa ating announcement, ano, kasi hindi pa ho natugon sa akin ito pong mga leaders ng Jesus Cares. Nag-uusap na kami kasi gusto nila on this coming third Sunday ay mag-join worship. Sabi ko, hindi po pwede kasi nakaset na tayo ng 3 p.m. So maybe sa next time pwede. Kaya nga ang ating pong bantayan ngayon ay ito pong ating sama-samang pananambahan. Meron po tayong tinatawag na general gathering. Ano po, kasama na po dyan yung ating pasasalamat, Thanksgiving, yung ating Christmas at New Year, sama-sama yan. Then communion service, meron po tayo niyan. Then maghanda rin po kayo ng mga patutunyo kasi ito po ang gagawin natin ay once a month lang tayo mag-general assembly, ano po, meeting ng worship service. Because the rest ay naka-online po tayo. Alam niyo po, ang isang naobserbahan ko po, pagka kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at naipapamuhay niyo ito, mas mainam pa ito dun sa mas nagsasama-sama kayo. Pero maganda rin mo talaga nagsasama-sama kasi biblical po yan. Pero yung matuto kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, mas lalago po ang inyong spiritual na pamumuhay. Kaya minabuti natin magkaroon tayo ng 3 times a week, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ewan ko lang kung meron po kayong nakitang simbahan na meron kanya activities. And then Sunday, online pa rin tayo. So gusto natin na palalimin, ano po, huwag ay patatagin, palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan nito. Alright? So, yan po ang announcement natin. Ano po, watch out po on this coming Sunday. So, i-announce ko po yan na makonfirm po ng Jesus Cares na 3 p.m. ay magagamit natin yung ating area nila. Okay? Sa pangwakas ng panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, all ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka niya at subaybayan ni Yahweh, tangkapin. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. And we'll see you again on next Sunday. God bless po.